Isang pinagpalang araw po sa lahat ng mga kapatid na kasama po dito sa online daily devotion po natin. Tayo po ngayon ay nasa ika-28 yugto na ng ating 40 days prayer and fasting for the nation. At ako po ay naka-assign ngayong gabing ito. Salamat sa pagkakataon na may bahagi dito sa ating tema na may divine encounters with God. Lahat naman po tayo bilang kanyang mga anak ay definitely inengkwentro ng Panginoon. Napaka-personal niyang Diyos sa atin. Siya ay napakabuti, kaya bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Aming amang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, sinasamba at pinupuri ka namin. Salamat sa inyong katapatan sa mga buhay po naming lahat. Tunay ka sa inyong mga salita, ang sinabi mo ay sinabi mo. At tunay din na langit at lupa ay lilipas, subalit kahit isang kudlit ng inyong mga salita ay hindi lilipas hanggang hindi niya nagaganap ang dahilan o kadahilanan kung bakit siya naisalita. Lord God, salamat po at gamitin mo pong pagpapala, maging kalakasan nawa ang aking naging divine encounters with you, Lord God. Dahil ikaw ay matapat na Diyos, kailanman hindi mo kami pinabayaan, kailanman hindi mo kami iniwan. Lord God, we thank you, we bless you. Bless your word, I pray. In Jesus' name, Amen. Salamat sa Panginoon dahil ang aking pong pwedeng sabihin na aking mga verse na gagamitin sa divine encounter with God ay ang patuloy po na katunayan na ang Diyos totoo sa kanyang mga binibitawang pangako o salita para sa atin. Lagi pong hindi ko makakalimutan yung word niya po sa Psalms 139 verse 14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Pagdating po sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed thee, sabi niya, in the belly. Sabi niya, pinili na kita. I chose you. Sabi niya kay Jeremias. Kumbaga po, bago pa mabuo itong kanyang nilikhang ito, yung kanyang pinakamamahal na lingkod, ay meron ng napakagandang destinasyon na inilaan o i-design ng God. Ganon din naman po sa bawat isa sa atin. Kaya nagiging kalakasan ko po at talagang nagririma sa akin ang mga salitang ito. Pagdating po sa New Testament, nakalagay po sa Ephesians chapter 1 verse 4. Bago pa ilagay ang patibayan ng sanglibutan, binukod na kita o binukod ko na kayo. Ganon. Yung Lord, before the foundation of this world, meron na siyang divine plan and destiny para sa bawat isa sa atin. Yung divine purpose and divine plans ng Lord sa atin, isama mo pa Jeremiah 29:11, di po ba? Sabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang Panginoon po, talagang alam kong may plano. Siyempre tumatagal na po ako sa pagiging Christian. Lalong naging makatotohanan sa akin ang mga verses na ito. Kasi po, hindi nyo na itatanongan, nyo lang po maririnig. Ang nanay at tatay ko po parehong naghahanap buhay wala sa bahay. Ang tatay ko po ay factory worker ng Bihon. During those time, 1960, 65, ganon. Siya po ay namamasukan sa, anong tawag po riyan? Pagawaan po ng Bihon sa Bulacan, Balagtas. Meron din po dun sa may papuntang Angeles City sa Dolores, Pampanga. May mga Chinese na may factory ng gawaan po ng Bihon na ngayon po kasi makina na ang gumagawa. Sila po noon mano-mano. Ginigiling po nila sa gilingang bato ang mga bigas at ngayon po kasi gawa sa harina. Noon po bigas talaga. Ibababad po nila yan ipakukulo yung nagiling na bigas. Tapos meron pong lusutan yon na maninipis na butas-butas. Nakita ko po yung mga equipment na ginagamit nila tatay. Makikita ko tatay ko basang-basa.
bagamat nakabota, pero basa po yung katawan, tas kasi may apoy, pawis na pawis, kaya ampasma, grabe po. Ang tatay ko po namamasukan, lingguhan po, stay in. Ang uwi po niya Sabado ng gabi, tapos alis siya ng Linggo ng hapon. Ang nanay ko naman po namamasukan. Minsan pupunta doon sa tiyahin ko sa Masantol, Pampanga, dahil meron pong nangunguha sila ng talangka. Ginagawa po nilang taba ng talangka, yung nakagarapon, tapos buro, yung parang isdang, parang bagoong nagawa sa yung laman ng talangka. Pupunta po siya sa kapatid niyang nakababata ron para maghanap buhay. Minsan pupunta po sa Baliwag, sa mga kamag-anak, para naman po doon sa palay. May mga sakahan po kasi. Dahil marami kaming magkakapatid, ang na-realize ko po, natatandaan ko, na-recall ko, yung nanay ko minsan ilang araw ding hindi uuwi. Kami lang po. Nangyari po na may kapitbahay po kami na malayong kamag-anak. Adult na po siya, parang siguro during that time mga 25 o 28 ang edad ng mamang ito na kapitbahay namin. Kami po nang huhuli ng tutubi. Yung batang kalye na ang karsada namin lupa, walang sementado dahil remote nga po kami papuntang San Luis, Pampanga. Nasa harapan po namin Pampanga River. May talahiban banda ron sa may outlet po ng parang prinsa ng tubig pag lumalaki ang ilog, para po pakawalan po yung tubig na naiipon doon sa mga kabahayan. Pwedeng sipsipin po, merong lalabasan outlet papunta sa ilog. Puro talahib puro. Nakikita po ng kapitbahay namin na matanda ng mama. Sabi niya, alika, sama ka sa akin, panghuhuli kita yung malalaking, ang tawag namin, tutubing kalabaw, ang tawag yata namin po ron, dahil yung malalaki, kasi may maliliit, may tutubing karayom, tapos may medium, tapos different colors, tapos meron talagang malalaki. Sabi niya, banda ron, maraming malalaki, ihuhuli kita. Ako po ay, ang tanda ko mga magpo 4 years old, ganun. Ang puti-puti ko po. Sabi po nitong mamang ito na kapitbahay natin, hubarin mo yung damit mo. Sabi niya, bibigyan kita ng maraming tutubi. Ipanghuhuli kita. Wala pong makakakita sa amin dahil matataas yung talahib. Tapos, pilit niyang kinakalas yung damit ko na tinahi ng nanay ko, na parang kamison. Inuhubad niya po. Sabi ko, ayoko. Bilang batang musmos, nagtatakbo po ako. Hindi naman po ako sumisigaw, basta nanginginig ako, takot na takot ako sa kanya. Sa likod ng isip ko, bakit ako pag pinaguhubad? Ang laki-laki niya, ang tanda-tanda na niya, anong gagawin sa akin? Lumabas po ako doon sa talahibang yon at nagtatakbo sa gasgas ng karsada, pauwi doon sa bahay namin. Ang ibig ko lang pong sabihin sa ganong edad, ganong murang edad, meron ng gustong maglapas tangan sa akin, na ako ay hindi ko alam kung halimbawa na-rape niya po ako o bubuhayin pa kaya ako o itapon na lang ako doon sa Pampanga River na yon. Hindi ko po alam. Kaya po nasasabi ko talaga na ang Diyos mabuti sa akin dahil pinanghawakan ko yung salita niya. Nandun ka pa lang sa bahay bata ng iyong ina, nakita na kita. Nakakatuwa ang Diyos. Nakakatuwa po, nakakamangha, nakakaiyak. At ang ikinatutuwa ko pa pong isa pa, sa edad kong ito, 61 years old, napakaklaro, nare-recall ko lahat sa ganong edad, nare-recall ko po yung nangyari. May re-relate ko mula umpisa hanggang huli, hanggang katapusan. Na binibigyan ka ng klaro at malinaw na isip ng Diyos. Kasi talagang special tayo sa Kanya. Yung lambing ng Diyos sa atin, yung pagyakap niya sa atin. Kahit biro niyo po, sa murang edad, ang nakagisnan ko, Biblia ng saksi ni Jehovah. Pero, ang confuse ng isip ko nung mag-high school na ako, saksi pa rin kami.
wala talagang, parang nare-recall ko dun, wala akong nabasang krus. Kasi yung aming Biblia, sariling limbag o publish, imprentahan dito sa Saksi, Watchtower Society ng mga Saksi ni Jehovah dyan sa Frisco, Quezon City, malapit po sa PMI. Kaya naman po kami naging saksi. Ang nanay ko po kasi naghahanap talaga ng katotohanan. Lahat po ng mga existing yata na mga sekta, sinalihan niya. Naging Sabadista po siya, naging Iglesia ni Cristo. Pero hindi po kami natuto talaga sa Katoliko na magrosaryo o yung mga ganon. Hindi po kami marunong nun. Kasi bata pa kami, nakatira na yung mga missionary sa amin ng Saksi ni Jehovah, pinatuloy niya sa bahay ng ilang buwan. Kaya nakatutok dikit din po kami, kulit kami doon sa kanilang doktrina. Kaya ako po nung high school, from elementary siguro mga grade 5 to grade 6 and then high school, buong high school ko, nagngangatok po kami sa bahay para mamigay ng magazines. Yung manipis po na magazine ng Saksi ni Jehovah, yun po ay Gumising at saka Turing Bantayan, Watchtower at saka Awake sa English. May version po kasi ng Tagalog, may Kapampangan pa nga, meron pong English. Pag nangangatok po kami, sasabihin lang namin, dumalo sila sa aming gawain sa Kingdom Hall ng Jehovah's Witness. Tapos donation basis lang po, basis yung kapalit ng mga magazine ibibigay namin. Makukulit po kami during that time. At nababasa ko na rin po yung Bible kahit marami po silang binago dahil nga sariling limbagan. Pero ang Diyos, pag talagang meron siyang divine destiny para sa iyo, yung divine calling niya sa iyo nandyan, kahit ano pang gawin ng dyablo, hindi po yan mananaig. Ang magiging makapangyarihan po talaga sa buhay natin at matagumpay sa buhay natin ang Diyos. Kaya salamat po. Imagine niyo po, yun yung una na muntik akong ma-rape. Kasi talagang inaalis na niya yung damit ko eh. Hindi ko po yan kinuwento yata sa nanay ko. Wala akong pinagkwentuhan. O hindi ko lang po matandaan o may sinabihan ako sa mga kapatid ko na katatanda. Sumunod po, dahil sa sobrang hirap, ang totoo po, 12 kaming magkakapatid. Sabi ng nanay ko, 2 kunan. Tapos yung ate ko nabuhay ng ilang, di ko po alam kung buwan lang, babae po. Kaya ang naging panganay si Kuya Pepe na nasa Canada. Pero may nauna daw pong 3 kay Kuya Pepe ko. Ngayon po, nung sobrang hirap ng buhay, grade 4 po ako. Naka-uniform po akong puting blouse at saka navy blue na palda. Isinakay ako sa pantrangko ng nanay ko. Sinabi niya, sa konduktor, ibaba mo sa ganitong lugar. Itong anak ko, binayaran niya po yung konduktor yung ticket ko. Pag po sa shortcut, pag traffic, yung imbis sa Elcano sa may Delpan, nandun po yung istasyon ng Pantrangko. Pag po nag-shortcut siya ng Pretil, dahil traffic dito sa Abad Santos, mag-iiyak na po ako dahil bata ako. Kasi mama, saan niyo po ako dadalhin? Hindi po ito yung karsada. Sabi niya, doon din tayo sa istasyon. Sabi niya po. Pagbaba po ron sa istasyon, sasakay naman po ako ng Marikina Auto Line. Yun po yung bus na mula Divisoria hanggang Marikina, SSS Village. Yan po ay, kung natatandaan nyo, bus na kahoy. Lawanit po ang bintana at ang body po ng bus ay lawanit din na pininturahan. Kulay green and white po yon, Marikina Auto Line. Yung iba po kulay yellow. Doon po ako sasakay. Alas 10 na po ng gabi, dahil wala po akong tricycle, pupunta ako sa kuya kong panganay, si Pepe nga po, bagong may asawa. Nasa La Milagrosa Village, bandang Antipolo na po yan. Sa Marikina, dahil wala pong pan-tricycle, sapat lang yung pamasahe, binayad lang ng nanay ko, yung sobra, ito yung para sa Marikina Auto Line. From the station po ng Marikina Auto Line doon sa Marikina, lalakarin ko hanggang doon sa village po ng kuya ko. Alas 10 na po ng gabi, naka-uniform ako, naglalakad ako sa Talahiban uli, merong mama. Habang naglalakad po ako, lumabas siya sa Talahiban, nasa likod ko na. Ako po ay grade 4. Kahit, ewan ko po kung paano nyo mapapaniwalaan yan, ganong edad. Binilin ako sa konduktor. Pupunta ako sa kuya ko para manghingi ng
ano po, ng pera. Kasi wala po kaming pagkain. May maliit po akong kapatid na sumususo. Walang pambili ng gatas na dilata. Kailangan pumunta kay kuya. Yun po, sumunod ako. Pag hindi ka sumunod, may palo ka. Makakatikim ka. Tapos po, may lumabas na mamanga habang naglalakad ako dun sa dinedevelop na village doon sa La Milagrosa village ng Marikina pong yun, pero sakop na daw po yun ng bundok ng papunta na ng Antipolo. Hindi pa po marami ang bahay, wala pa pong maraming ilaw sa mga kalye o poste, ilaw sa poste. Ang prayer ko po, Amang Jehova, Amang Jehova, Amang Jehova, tulungan niyo po ako tiligtas sa mamang ito. Huwag mo po akong pabayaan, huwag mo po akong pabayaan. Ganun po, umiiyak na ako. Natahimik ako. Nanginginig, parang ayaw mong ipahalata pero nanginginig ka. Ayaw mong magpahalata, na takot ka, pero sabi nga yung predator na aamoy yung nervyos o takot ng kanyang prey. Mama po siyang malaki, mamang naka-t-shirt, naka-pantalon, lumabas po sa talayban, nasa likuran ko. Yun po, na kung ano man ang gawin niya sa akin, sabi ko, katapusan ko na ba? Basang natatandaan ko, Amang Jehova, Amang Jehova, Amang Jehova. Huwag mo po akong pabayaan, niligtas mo ako sa taong ito, hindi ko po sa kilala, hindi ko po alam anong pakay niya. Yun po, nakaligtas po ako, nakarating ako sa kuya ko na nanginginig. Natakot, sumiyak. Ganun po, pero ang Diyos matapat, mabuti. Hindi mo makakalain na nangyari sa akin. Ang pinakahuli po, meron po akong pinsang buo. Namatay na po siya last 2 months ago po. Pinsang buo ang tatay niya magkapatid. Dahil ito po 1980 na. Dahil wala nga po lagi magulang ko, magkakasama kaming magpipinsan. Ako po ay bagong break sa boyfriend. Imagine niyo po 1980. Nakakapag-break po ako sa boyfriend ko. Yung broken hearted ka, parang yung pinakikitang care ng pinsan ko, na ipagkamali ko na mahal niya ako, na lastful na pagmamahal. Muntik na pong kami magpinsang buo kasi pinasok na po niya yung kamay niya, magkakasama kaming nakahiga sa banig, nandito na po yung kamay niya sa dibdib ko, kaya lang po hindi natuloy. Umiyak ng malakas yung ate ko, yung kasunuran ko. Nag-iiyak, tapos na gitla yung pinsang buo ko na lalaki. Umalis, lumayas sa bahay namin, hindi na nagpakita. Na kumbaga po, siguro yung hiya, bakit muntik-muntika na talaga kaming makagawa ng hindi tama. Ganon kabuti ang Diyos na hindi pa rin nangyari. Nung naka-enroll na po ako sa Angeles University Foundation, first year college, namasukan po ako na kasambahay para makapag-aral sa gabi sa tiyuhin ko. Anak po ni ng lolo ko, si Doc. Siya po ang doktor ng mga serviceman ng Clark Air Base. Ako po ay bilang katulong taga-plancha ng mga bedsheet, ng mga linen ng kanyang ospital. Doktor po siya. Ako po ay naturuan ng nanay ko, yung uturo bilang bata. Pag daw matutulog na, huwag nang nagbabra kasi raw magkakabuko lang dibdib o ang breast, magkaka-breast cancer. Nung gabi na po, siyempre po alas 10 na, mga alas 9, tapos na po yung aking duty bilang katulong sa ospital. Matutulog na po ako, pantulog na. Makapal naman po yun, wala na akong bra. Nagkataon po na lumabas ako na wala na akong bra. Nakasalubong ang tiyuhin ko na doktor. Sinakmal niya po yung 2 suso ko. Na ako'y 17 anyos noon. Nanginig po ako sa takot dahil alam ko tiyuhin kita, kamag-anak kita, kadugo kita, ba't mo hinawakan ng private parts ko? Nanginig po ako, nagsumbong ako sa mga kaklose kong mga nasa nurse station na mga tauhan niya. Ay nako, mag-ingat ka baby, ang tiyuhin mo, manyak yan. Sabi pong ganun. Lahat ng bago rito ng mga nurse natin dumaan sa kamay niyan. Walang pinapatawad dyan. Nag-iisip na po ako kung aalis na ako sa kanya.
Naisip ko naman po yung pagka-enroll ko ng first year college sa AUF nga po, sa Angeles University Foundation. Paano yung pag-aaral ko? First year college na po ako. Bago pa po ako makapasya na umalis, parang crucial na yung sitwasyon na bago ako umalis doon sa poder nila. Sabi niya po sa intercom, sa sa servants quarter, may intercom po kami. Baby, sabi niya, may admittance. Pag sinabi niya po yung room number, alam ko pong private room yon. Magdala ka na ng dito, linen. Sabi niya, meron kasing pasyente. Ang duty ko po, pag ganun, kahit hating gabi, kung meron pong ipapasok na admittance na patient, gigising po ako. Dala ko, magpapakulo na ako ng tubig, may laman yung telmo, 2 tissue paper, toilet paper, 2 punda, 1 fitted, 1 spread, 1 glade. Magkakasama po yan, magkakapatong, ganyan. Tapos po yung telmo dito ko. Yung sinabi niyang room number, alam ko sa ground floor yon ng ospital at private room po yon. Di tinitinan ko, sabi ni uncle, merong admittance. Wala namang ilaw. Sabi ko pong ganun. Tapos, pero ako po kasi masunurin, mamaya may masabi sa trabaho ko. Tinitingnan ko pa rin na malapit na ako sa room. Sinisilip ko kung talagang, bakit kaya, baka nasa ER pa. Ganon. Hindi pa binababaron sa kanyang private room ang pasyente. Nung malapit na ako, ginaganyan ko, sinilip ko po, may sumaltak sa akin. Hinaltak po ang kamay ko, nagsumabog lahat ang mga daladala ko, nabasag na yung telmo, sumabog na yung nandito ko na mga toilet paper. Pinipilit niya po akong ipasok sa room. Nung nawala na po yung tangan ko sa kamay, nakahawak po ako sa hamba ng pintuan. Pinipilit niya akong atakin sa bewang. Hindi po ako tuluyang naipasok niya. Kasi lumalaban po ako na ayaw kong ipasok niya ako sa loob. Alam ko pong tsuhin ko. Kahit po yung mga nurses, wala naman daw pong ibang malakas ang loob na ginagalaw ang mga tauhan doon, kundi ang tsuhin ko na doktor. Tumakas po ako, tinulungan ako ng kapwa ko mga kasambahay. Idinaan nila ako sa likod ng garahe, pinto ng garahe sa likod. Isinakay nila ako ng tricycle. It so happened po na mayroong naging pasyente na principal. Sabi niya, pag may problema ka, pumunta ka sa akin. Iniwanan niya po ako ng address. Katapat lang po siya ng school. Meron po siyang dormitoryo, pinauupahan. Saka Concepcion Tarlac po siya principal. Nakita niya po yung pagmamahal at pagmamasahe ko po sa kanya nung na-admit siya ng almost 1 week. Inaalagaan ko po yung matandang yun, kaya binigyan niya ako ng address niya na pag may problema daw ako, wag ako mahiyang lumapit. Doon po ako lumapit, pero pinahirapan din po ako doon. Kasi nilalak niya po yung freezer niya o yung rep niya. Rasyon po yung pagkain ko doon sa kanya. Ang pinupunto ko po rito, dahil ang Diyos ang nagbukod sa atin. Kahit ano ang pagsisikap ng dyablo na wasakin ang buhay natin, hindi mananaig, hindi mananagumpay. Walang maniniwala na dinanas ko ang lahat ng yon. Sa pagiging pastora namin, nila Pastora Anching, nila Pastora Tess, pag nagbibiro nga po ako, wala namang sa amin isa man siguro ang nagpray na sana maging pastor kami. Pero dahil nga po destiny ng Panginoon, imagine niyo po yun, dating buong buhay ko na magkaisip ako 2 na anak ko, ako ay saksi ni Jehovah. Pero sa isang iglap, pinalitan ng Panginoon. Binago niya ang aking isip. Ginawa niya akong, dahil alam ko po, kulto ng tawag ko noon nung makakilala ko, dahil hindi namin kinikilalang Diyos si Kristo. Napakauhaw ko po sa katotohanan dahil iba yung Biblia namin. Merong pastor ni sa Sita noon, pastor ni tawag, pastor na attorney, siya ang nagtuturo sa Bible study. Naku, alam ko hindi siya makukulitan sa akin kasi ako lang ang tumatayo, tayo ako ng tayo, tanong ako ng tanong. Ang lahat ng inquiry ko, inililista ko, tapos magtatanong po ako sa kanya dahil naghahanap ako ng katotohanan. Ang Diyos po ang matapat sa buhay nating lahat. Ang Diyos po ang nagsabi, nandun ka pa lang sa sinapupunan ng iyong ina, nakita na kita. Bago pa ilagay ang patibayan ng mundong ito, ibinukod na kita. Kaya,
Ako, ang aking pananampalataya po, ang faith ko sa Lord. Para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo. Kung mamatay man ako, pakinabang ko na po yun. Sinabihan ko po pamilya ko, pag pinigilan nyo akong pumunta sa church, mabuting patay nyo na lang ako. Kasi po, Katoliko ang husband ko. There will be times na merong pagkakataon hindi ka pwedeng mapayagan. 4 ang anak namin, hindi namin kayang kumuha ng kasambahay na mag-aalaga sa bata. Pero ang Diyos po ay matapat. Ang Diyos po ay totoong-totoo sa buhay natin, sa kanyang lahat na ibinitawang pangako sa atin. Hindi tayo magdadalawang isip na pwede nating panghawakan ng lahat ng sinalita ng Diyos. Tutuparin niya ang kanyang ipinangako. Walang isa man nasisira ang Panginoon sa kanyang sinalita. Tayo lang po ang lumalayo. Ang Diyos po ang nagtatak na sa atin. Simula pa ng likhain ng mundo, sabi ni Pastor Alvin, tayo na ang nasa kanyang puso. Tayo na ang nasa isip at gunita ng Diyos. Kaya nga po tawag sa atin, obra maestra ng Diyos. Sa 5 araw ng paglikha niya, puro lang nagsasalita ang Lord. Pero sa ika-6 na araw, sa aklat po ng Genesis, dumakot ng luwad o alabok ang Panginoon at tinulma niyang tao. Hiningahan niya ng kanyang espiritu sa 2 butas ng kanyang ilong. Ganon katapat at kabuti ang Diyos na ito. Napakamatapat niya. Sa aking paglilingkod, 1 month lang po akong uma-attend sa fellowship dyan sa Crisis the Answer. Si Pastora Miling, inassign na ako kaagad na magturo sa Sunday School. Kabago-bago ko po. Tinuka po ako sa mga batang 2 taon, 3 yung dumedede sa toddlers. Nag-alaga po ako, parang klase yaya ka, na yung lahat ng dede ng mga bata naiiwan sa akin para makasamba ng maayos ang mga magulang. Ako po yun. Mula po nung panahong yun, 1986 up to now, wala po akong pinagsisisihan na ibibigay ko ng todo-todo ang buhay ko sa Panginoon. Wala na akong ibang pupuntahan. Nasa Diyos ang buhay. Nasa Panginoon ang buhay. Wala akong ibang susulingan. Sa Kanya lang. Pinatunayan naman ng Panginoon kung gaano siya katapat at kabuti. Dahil walang isa mang laman ang pwedeng lumagpas, maka-overtake sa Diyos sa pagkakaloob. Kung binigay natin ang buhay natin sa Kanya, tapat ang Diyos. Yung Kanyang pagpapala, ang daming kasamang bonus. Kahit hindi pa na natin siya pinagsusukuan ng buhay natin, matapat na siya sa atin. Kagaya ng patotoo ko, na 3 years old ako, muntik akong ma-rape, grade 4. Tapos, nung kagagraduate ko ng high school, tapos nag-first year college ako, magkasunuran po yun. 4 na beses. Pero masasabi ko, ng tahasan sa Lord, isang lalaki lang ang nakaliig ko sa buhay ko at yung ang aking asawang legal. Ganon kabuti na ipipreserve ka ng Lord. Amen. Kahit anong pagtatangka ng dyablo na wasakin ang buhay mo, ang Panginoon ay tapat. Ang Panginoon ay mabuti. Ang Panginoon ay hindi magsisinungaling. Tutuparin niya at tutuparin ang kanyang ipinangako. Ganon katapat ang Diyos. Kaya lagi ko rin kino-quote, langit at lupa ay lilipas, subalit kahit isang kudlit ng aking salita ay hindi lilipas. Amen. Glory to God. Hallelujah. Salamat po. Nawa patuloy po tayong magtiwala at magsuko ng buhay sa Panginoon, magtalaga ng buhay sa Diyos. Hindi po tayo magsisisi. No dull moment with the Lord. Walang anuman pong regret. At ang Diyos, never ko pong naranasan sa Kanya ang pagpaplato ng aking spiritual life. Yung from glory to glory to glory, He will change you unto His likeness, hanggang sukdulang maging kawangis natin ang Panginoong Yesus. Amen. Yun ang agenda ng Lord sa atin, na minansyahan ng dyablo. Mula pa lang, yun ang kanyang perfect will at saka plan para sa atin, bagamat nasira po ng kasalanan ng ating unang magulang. Sige po, let's pray. We thank the Lord for His faithfulness and goodness in our lives. Lord, we thank You, we bless You. Glory to Your holy name, O God. Salamat po ng marami, O God. Tunay ka sa iyong mga pinangako. Mapanghahawakan.
Hindi mo kami bibiguin kailanman. Marami kaming pagkukulang, marami kaming pagkakasala, pero nananatili kang tapat. Dahil yun ang iyong karakter. We are faithless most of the time, but you are faithful, God. Hanggang kaduluduluhan ng buhay namin, mananatili kang matapat na Diyos. Sa lahat mong pinangako, tutuparin at tutuparin mo ang lahat ng ito. Pinupuri kita at pinasasalamatan. Tama nga po ang Haring David. Ano nga ang tao na sukat mong alalahanin? Sa dinaanas na kabutihan mo sa buhay ni Haring David, kaya niya po nasabi, marami din siyang nagawang pagkukulang at pagkakasala. Katulad din namin sa modernong panahon ito. Maraming pagkakasalang nagagawa. Maraming pagkukulang na nagagawa laban sa iyo. But still, your loving kindness ay lagi na nagpo-pursue sa amin. They are new every morning. Your steadfast love, O Lord God, and even your stubborn love, it never ceases, Lord. Salamat po ng marami. Gamitin mo po kami habang merong kaming lakas, merong hininga, may malinaw na pag-iisip. Habang marami pang pagkakataon na magagamit mo ang buhay namin, ipagamit namin lubusan sa inyo. Kulang pang buhay namin, Panginoon, sa katapatan mo sa amin, sa pagmamahal at pag-ibig mo sa amin. Purihin ka, sambahin ka, luwalatin at dakilain ka. Lord, I thank you, I bless you, I worship you. Salamat po ng marami. Totoong yung mga pinangako, totoong yung mga salita. Tunay nga, binikod mo po ako, pinili mo ako. Salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo. Sino ba ako para piliin mo? Ang dami mong pwedeng kasangkapanin. Mas maraming higit na mga tao, Panginoon. Higit pa kesa sa amin. Lord, pero minarapat mo, nakasama kami sa agenda mo. We thank you, God. We bless you. Purihin ka, sambahin ka. Paglingkuran ka ng buong katapatan. Ito ang aking dalangin. Gamitin mo pa po akong lubusan, Panginoon, hanggang sa huling hininga ng aking buhay. I thank you, I bless you. Ito po ang aking dalangin, O Diyos. Pagpalain mo maging ang aming mga kapatiran. I lift to you even our nation, O God. Sa aming katyagaan, sa aming pagtalima sa inyo, sa aming maliit na mga kaparaanan, maging kasangkapan kami sa pagkaligtas ng marami pang iba. Yun ang aming kontribusyon, Panginoon, sa bansa namin ay panalangin namin idulog sa iyo. Ikaw po ang patuloy na tumangan sa mga disposisyon ng mga nakaupo sa aming gobyerno mula sa Presidente, Vice Presidente, sa lahat po ng Cabinet Secretaries, lahat ng kagawaran, Panginoon, lahat po ng opisina ng gobyerno, lahat ng senadores, lahat po ng mga kongresista, lahat po ng mga gobernador, vice-gobernador, lahat ng mayor sa buong Pilipinas at vice-mayor, mga konsehales, board members ng lalawigan, Panginoon, sa iyo namin itinataas down to the barangay level ng ng mga barangay chairman, punong barangay, mga kagawad, Panginoon, SK chairman at mga SK kagawad, Lord God, maging ang mga barangay tanod, itinataas namin sa inyo. Panginoon, tulungan mo kami na patuloy na maging instrumento mo at maging agent mo, Panginoon, ng change sa aming lipunan ito. We thank you, God. We lift to you everything. Itong aming dalangin in Jesus' name. Amen. God bless po sa lahat.